Noche Buena noon, year 2008. Isa sa pinakaabangang selebrasyon taon-taon ng pamilya Ortega. At gaya ng nakagawian, excited ng mga bata na kunin ang kanilang Secret Santa gifts. Kaya naman nang lumitaw ang isang malaking lalaki sa harap ng kanilang pinto, suot ang pulang damit, may puting balbas at sombrero, at bit-bit ang napakalaking balot ng regalo. Dali-daling sinalubong ito ng paslit na si Katrina. Ngunit bago pa man ito tuluyang mayakap si Santa, inunahan na siya nito nang biglang bunutin mula sa kanyang pantalon ang 2 handgun at saka harapang binaril sa mukha ang bata. Hindi kasiyahan ang hatid ni Santa ng gabing yon, kundi isang habang buhay na bangungot. Isang bagay lamang ang handog nito sa mga bisitang naroroon, ang paghihiganti. Dahil ang santang ito ay si Bruce, ang ex-husband ni Sylvia na isa sa miyembro ng Ortega family. Paanong ang tila isang ordinaryong tao ay magagawang lipulin ang isang buong pamilya? Ang kasong ito ang isa sa pinakamarahas at pinakamalagim na trahedya na naganap sa araw mismo ng Pasko na tatatak sa isip ng sino mang makakarinig nito. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Bruce Pardo Murder Case. Isinilang at lumaki si Bruce Jeffrey Pardo noong March 23, 1963 sa San Fernando Valley, California. Ang ama nito ay isang engineer na marahil ay naging impluwensya nito upang mahilig rin sa mathematics. Pagkatapos makagraduate sa John H. Polytechnic High School, nag-aral naman ito sa Cal State Northridge ng Computer Science. Nagtapos rin ito ng degree sa Electrical Engineering. Noon pa man, hilig na ni Bruce maging center of attraction. Sa kanyang graduation noong college, nagdala ito ng isang life-size inflatable doll. Inilalarawan si Bruce ng kanyang mga kaibigan at katrabaho na sobrang talino at highly skilled. Katunayan, nakakuha ito ng trabaho bilang software engineer sa Jet Propulsion Laboratory o JPL sa La Canada Flint Ridge. Sa kasalukuyan, dito isinasagawa ang pagdevelop ng mga NASA spacecraft. Kalaunan, nagkaposisyon naman ito bilang electrical engineer sa ITT Radar Systems, isang kontraktor ng United States Military Defense. Mula sa kanyang trabaho, kumikita ito ng 6-figure kada taon at nagawang makabili ng magarbong bahay sa San Fernando. Taong 2004, nang makilala ni Bruce si Sylvia Orza, nang ipakilala ito ng kanyang brother-in-law na co-worker ni Bruce sa JPL. Si Sylvia, na nooy 40-year-old single mother, ay mayroong 3 anak mula sa kanyang 2 previous marriage. Para sa mga kaibigan ni Bruce, si Sylvia na lamang ang kulang sa buhay nito. Isang down-to-earth na babae na nagmula sa isang malaking pamilya. Itinaguyod nito ng ilang taon ng solo ang kanyang mga anak at nooy walang anumang planong pumasok sa isang relasyon mula sa kanyang masalimuot na divorce. Bagamat nang makilala si Bruce ay nag-iba ang isip nito. Perfect match ang dalawa, lalo pat si Bruce ay isang bachelor na nagnanais na ring bumuo ng sariling pamilya. Ipinaramdam nito sa kanya kung gaano ito kaseryoso at kadedikado sa kanyang mga anak. Madaling nagkapalagay ng loob ang mga ito. At matapos nga ang 2 years na pagdidate, noong January 29, 2006 ay nag-isang dibdibang mga ito. Pagkakasal, nanirahan ng mga ito sa isang $500,000 3-bedroom home sa Montrose, bumili ng aso na pinangalanan nilang Saki at masayang namuhay kasama ang 4 na taong gulang na anak na babae ni Sylvia. Tila nga isang American dream ang pamumuhay noon ng kanilang pamilya. Nakapagpundar si Bruce ng isang military-style Hummer, Cadillac Escalade at bangka na nakadaong sa Lake Havasu. Sa kanyang bakanting oras, nagvo-volunteer si Bruce bilang usher sa Holy Redeemer Catholic Church, ilang blocks lamang ang layo mula sa kanila. Gustong-gusto ito ng mga kasamahan niya sa simbahan dahil sa pagiging friendly at easygoing person nito. Ayon rin sa mga kapitbahay, ang buong pamilyang Pardo ay sadyang kaibig-ibig. Si Sylvia ay isang loving mother, ang mga anak nito ay masiyahin at well-behaved,
At si Bruce naman ay isang mapagmahal na father figure and husband. Kung titingnan nga mula sa labas, si Bruce ay isang ideal partner. Pero ang lingid sa kaalaman ng marami, sa loob ng kanilang tahanan, si Bruce ay isang mapangontrol na asawa. Ibang-iba ito sa lalaking inakala ni Sylvia na kanyang mapapangasawa. Sobra itong protective sa kanyang pera, kaya ito ang madalas nilang pagtalunan. Nang magsama, nagtrabaho noon si Sylvia bilang sekretary sa isang flower nursery at sumasahod ng maliit na bahagi kumpara sa kinikita ni Bruce. Suma total ay nasa $150,000 ang kanilang pinagsamang kita sa isang taon at $122,000 roon ay pawang kay Bruce. Dahil dito, tumanggi si Bruce na mag-open ng isang joint checking account katuwang si Sylvia kahit pakasal sila. Ayaw nitong mag-ambag sa panggastos ng mga anak ni Sylvia. Lalo pat di hamak na mas malaki umano ang kanyang sinasahod kesa sa kanyang asawa. Ayon pa rito, wala siyang sariling anak bago pa man sila ikasal ni Sylvia, kaya wala siyang anumang responsibilidad sa mga anak nito. Anumang luho o pangangailangan ay nanggagaling lahat sa sariling bulsa ni Sylvia. Kahit pa nga sapat ang kakayanan ni Bruce financially na matugunan ng mga ito. Bukod pa rito, inobliga rin ni Bruce ang misis na mag-contribute sa kanilang savings account bagamat hindi siya pinahihintulutan nito na kumuha mula sa nasabing ipon. Kailanman ay hindi rin sinabi ni Bruce kung ano ang paglalaanan ng naipon nilang yon. Samantala, hati ring binabayaran ng mag-asawa ang mga bills, pati na rin ang mortgage sa bahay at pagkain, kaya naman halos walang natitira sa sahod ni Sylvia habang si Bruce ay nagagawang bilhin ang kung ano mang kanyang naisin. Bago pa man ikasal si Sylvia kay Bruce, pinaniwala siya nito na mamahalin at susuportahan ang kanyang 3 anak. Bagamat halos wala pang 1 taon mula noon, tila naging maramot, malayo at malamig na ang pakikitungo nito sa kanya. Bigla na lamang nito kinalimutan ang commitment na ipinangako nito. Kaya naman mula sa mga problemang pinansyal, nagdulot ito ng mga argumento sa pagitan ng mag-asawa na unti-unting lumala. Habang tumatagal ay lumalayo ang mga ito sa isa't isa. Noon ay narealize ni Sylvia na hindi na tama ang kanilang pagsasama. Hanggang sa tuluyan na nga itong mawasak nang may ibulgar sa kanya ang ina ni Bruce. Ikwinento nito na mayroong lihim na anak si Bruce mula sa dating nakarelasyon. Pero hindi ang bagay na yon ang higit na nakagulat kay Sylvia, kundi ang mga susunod pang isiniwalat ng kanyang mother-in-law. Ayon rito, taong 2001, 3 taon bago makilala ni Bruce si Sylvia, una na nitong nakarelasyon ng isang babae na nagngangalang Elena Lucano, kung saan nagkaroon ito ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Bruce Matthew. 13 months old ito nang minsang iwan ni Elena kay Bruce upang lumabas at mamili ng groceries gaya ng nakagawian. Habang naglalaro si Matthew, nanonood naman ng TV ang amang si Bruce. Maya-maya pa, naganap ang hindi inaasahang pangyayari. Pagkarating ni Elena mula sa pagsha-shopping, dinatna nito ang walang tigil sa paghagulhol na si Bruce, buhat-buhat ang walang malay na paslit na si Matthew sa kanyang mga bisig. Basang-basa ng tubig ang buong katawan nito. Doon na sinabi ni Bruce na nakita na lamang niya ang anak na nakalubog sa swimming pool kaya dali-dali niya itong sinagip. Habang busy sa panonood ng telebisyon, nakapuslit si Baby Matthew papalabas ng kanilang pinto hanggang sa mahulog ito sa kanilang backyard swimming pool. Doon pa lamang nakahingi ng tulong nang dumating si Elena. Agaran nitong tumawag sa emergency services at naisugod ang bata sa local hospital. Ilang beses pa ulit-ulit na sinubukang i-revive ng mga doktor si Matthew, ngunit masyado nang maluba ang sitwasyon nito. Kaya naman nagpasya silang ipa-airlift na si Matthew sa Children's Hospital sa LA, isang kilalang institusyon na nag-i-specialize sa pediatric trauma care. Nanatili ito sa ICU habang patuloy na lumalaban para sa kanyang buhay. Nang mga panahong yon, hindi kailanman umalis si Bruce sa tabi nito. Araw-gabi, nakaupo ito sa tabi ng anak habang hinahaplos at pinagmamasdan nito, naghihintay sa muli nitong pagising. Ilang linggo makalipas ang aksidente, inihatid ng mga doktor ang isang masaklap na balita sa mag-asawa.
Nagtamo si Baby Matthew ng severe brain damage mula sa kawalan ng oxygen. Dahil dito, magiging isa itong paraplegic o lantang gulay. Kailanman ay hindi na ito makaka-recover at kakailanganin na nito ang habang buhay na suporta at pag-aalaga. Nang parehong araw ding yon, nang ipaalam ng mga specialist ang nakakapanlumong sitwasyon ni Baby Matthew, walang pag-alinlangang gumawa ng isang desisyon si Bruce. Nagpasya itong makipaghiwalay kay Elena. Ngunit hindi lamang nito nilisan ang kanilang tahanan at si Elena, kundi inabandon na rin nito ang kanilang walang kamuwang-muwang na anak na si Matthew. Umabot sa $340,000 ang medical bills ng bata, ngunit kailanman ni Kusing ay hindi nag-ambag si Bruce dito. Kaya naman kinailangan ni Elena na mag-file ng kaso sa homeowner's insurance policy ni Bruce upang makakuha ng financial support mula roon. Bagamat nakatanggap si Elena ng settlement money, ngunit halos wala pa itong kalahati ng kabuuang babayaran sa hospital, bukod pa sa ongoing expenses para sa pangangalaga sa bata. Mula rin noon, tuluyan ang pinutol ni Bruce ang kontak sa kanyang mag-ina. Hindi na niya kinausap pang muli ang mga ito. Labis ang pagkagulat at pagkamuhi ni Sylvia sa mga nalaman tungkol sa asawa. Hindi nagtagal, natuklasan rin ito na nakalista si Matthew bilang dependent ni Bruce sa kanyang official tax records kahit pa never niya itong binigyan ng financial support. Nangangahulugan na illegal nitong idineklara ang disabled na bata para gamitin sa tax fraud. Kahit mismong si Elena, na nanay ni Matthew, ay hindi alam ang ginagawang ito ni Bruce na pananamantala sa kanilang anak. Dahil sa mga nadiskubreng kalokohan ni Bruce, na kinalaunan ay napilitan na rin itong aminin kay Sylvia. Tuluyan na ngang gumuho ang pagsasama ng dalawa. Hindi matanggap ni Sylvia ang naging kalupitan ni Bruce sa kanyang mag-ina. Bandang December 2007 nang magsimula ng bumukod ng higaan si Sylvia sa asawa. Tuwing weekend ay sa kanyang mga magulang na rin ito naglalagi. At noon ngang March 2008, matapos ang 2 taong kasal, naghiwalay na ang mga ito. Pero bago tuluyang magkalayo ng landas, may huling pakiusap si Sylvia kay Bruce. Naisa na nitong magstay sa kanilang family home hanggang sa end of school year ng anak nito na pumapasok sa kindergarten. Wala namang naging pagtutol sa request nito si Bruce. Ngunit nang minsang umalis si Sylvia at ang anak nito patungo sa isang birthday party ng kamag-anak, doon na ibinuhos ni Bruce ang galit. Ipinagtatapon nito ang lahat ng gamit ng mag-ina sa labas ng kanilang bahay at saka pinalitan ang lock ng mga pinto. Laking gulat ni Sylvia nang datnan ang kanilang mga gamit na nagkalat na sa labas. Napilitan nitong bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang ng araw ding yon. Doon ay napagtanto nito na sadyang wala ng pag-asa pang magkasundo sila ni Bruce. Isang linggo matapos ang insidenteng yon, tinagpo nito ang isang abogado upang mag-file na ng divorce. Noong June 2008, inutusan ng Burbank judge na magbayad si Bruce ng attorney's fee at halagang $1,785 monthly spousal support kay Sylvia. Bukod pa dito, required din itong magbayad ng divorce settlement na halagang $10,000. Nais rin ni Sylvia na kunin ang kanyang share mula sa kanilang savings account. Noon ay saka lamang nito natuklasan na halos ubusin na ng kanyang asawa ang kanilang ipon at nag-iwan lamang ng halagang $17,000 na dapat ay nasa $88,000 pa. Duda nito, inilipat ni Bruce ang kanilang funds sa isang private account. June 2008, ang unang buwan kung kailan dapat simulan ni Bruce ang pagbabayad ng alimony. Bagamat tumalbog ang unang cheque na ibinigay nito kay Sylvia at hindi na nga ito nasundan kailan paman. Sa parehong buwan, bumili si Bruce ng isang 9mm Sig Sauer semi-automatic handgun. Sumunod na buwan, July 2008, nawala naman ito ng trabaho sa ITT. Natuklasan kasi ng kanyang employer ang kalokohan nitong ginagawa sa kanilang kumpanya. Lumalabas sa kanilang investigasyon na sobra-sobra ang sinisingil ni Bruce sa kanyang kliyente kumpara sa totoong oras na pinagtrabahuhan nito. Kaya naman agaran itong na-terminate sa trabaho dahil sa pandarayang ginagawa. Sinubukan nitong mag-apply sa state unemployment benefits pero na-deny ang application nito. Kaya naman wala na itong makuhanan ng pambayad, hindi lamang sa mga bills at mortgage ng bahay, kundi pati na rin sa alimony ni Sylvia.
Dumagdag pa sa problema nito ang utang sa credit card na umabot na sa halagang $31,000 na noon ay overdue na rin. Nang mga panahong yon ay nagpapatong-patong na ang galit at sama ng loob ni Bruce at sinisisi si Sylvia sa mga nangyayari. Hanggang sa isang nakakapangilabot na plano na ang unti-unting naglalaro sa isip nito noon. Kaya naman noong August 8, 2008, bumili si Bruce ng ikalawa nitong baril na pareho sa uri ng nauna. At dahil sa kanyang pampinansyal na sitwasyon, nakiusap si Bruce sa korte na kung maaaring suspendihin ang pagbabayad nito sa requirements ng kanilang divorce ni Sylvia. Ayon sa statement nito, I was not given a severance package from my last employer at termination and I am not receiving any other income. I am desperately seeking work and have since applied to many companies resulting in several job interviews. I ask for support just until I gain employment. Pero hindi binanggit roon ni Bruce na pandaraya ang dahilan kaya siya naalis sa trabaho. Dahil dito, inutusan na lamang ng korte si Bruce na bayaran si Sylvia ng halagang $10,000. Kailangan rin itong ibalik sa asawa ang kanilang diamond wedding ring at ang family dog na si Saki. Samantalang hahayaan naman sa pagmamayari ni Bruce ang kanilang bahay kasama na ang mga laruan nito, mga sasakyan at bangka. Pero hindi matanggap ni Bruce ang desisyon ng korte at pakiramdam ay pineperahan siya ni Sylvia. Kaya naman nag-file ito ng motion para sa pagtutol sa pasya at inilahad sa kanyang argumento na hindi na kailangan ni Sylvia ng pera. Naninirahan umano ito ng libre sa bahay ng kanyang mga magulang, nakabili ng magandang sasakyan at nakakapagpamassage ng regular. Madalas rin umano itong umattend sa private golf lessons at mahilig magbakasyon sa mga luxury destinations. Pero bukod sa pagtira sa kanyang mga magulang at pagpa-finance ng bagong sasakyan, lahat ng iba pang sinabi nito tungkol sa magarbong pamumuhay ni Sylvia ay pawang kasinungalingan. Bagkus, nais rin ni Bruce na makakuha ng alimony mula kay Sylvia. Sa huli, kapwa dininay ng korte ang kahilingan ni Bruce para sa spousal support mula sa asawa at ang objection para sa payout na makukuha ni Sylvia sa kanilang paghihiwalay. Samantala, isang buwan nang lumipas mula nang bilhin ni Bruce ang kanyang ikalawang baril. At noong September 8, binili naman ito ang kanyang ikatlong 9mm handgun. At sa parehong araw, tinungo naman ito ang isang mananahi upang magpa-customize ng isang Santa suit. Nakadisenyo ito eksakto sa kanyang sukat na hinihingi. September na noon at 3 buwan na lamang ay magpapasko na. At isang buwan muli ang lumipas. Noong October 2008, binili ni Bruce ang kanyang ika-4 na baril. Noon rin, nagplano itong bumisita sa kanyang kaibigan sa Iowa kung saan naman ito binili ang 16 na magazines. At makalipas muli ang isang buwan, November 2008, nang bilhin nito ang kanyang ika-5 9mm handgun. Nang makumpleto na ang mga kakailanganin, 2 bagay na lamang ang kailangan pang isakatuparan ni Bruce mula sa kanyang listahan. Una, ang maghintay sa tamang pagkakataon para sa kanyang maitim na balak. At pangalawa, ang detalyadong planuhin ang kanyang gagawing pag-atake. Isang linggo bagong araw ng Pasko, muling nagharap sa korte sina Bruce at Sylvia upang i-finalize ang kanilang divorce. Pero ang lingid sa kaalaman ni Sylvia, kasabay na rin palang ikinakasa ni Bruce ang kanyang karumaldumal na plano na habang buhay wawasak sa isang malaki at masayang pamilya. December 24, 2008, isang gabi bago magpasko, nag-host ng isang Christmas party ang mga magulang ni Sylvia na sina Jose at Alicia gaya ng kanilang nakagawian taon-taon. Idinaraos nila ito sa kanilang bahay sa Covina, isang tahimik na bayan, 30 miles east ang layo mula LA. Ang 2008 party na ito ang pinakamalaki sa lahat kumpara noong mga nakaraang taon. Nasa halos 2 dosena silang nagtipon-tipon, kabilang na ang 5 Ortega siblings kasama ang kani-kanilang mga asawa at anak. Bawat isa ay nagtatawanan at nagkakasiyahan. Kahit si Sylvia na nooy halos 1 linggo pa lamang nang ma-finalize ang divorce kay Bruce, ay enjoy na enjoy kasama ang kanyang buong pamilya.
Ang Paskong yon ang magiging marka ng kanyang pagsisimula para sa kanyang bagong buhay. Kaya naman nakasuporta kay Sylvia ang kanyang buong pamilya sa new chapter na kakaharapin nito. Pagkatapos ng kanilang masarap na Noche Buena, lumahok naman ang bawat isa sa mga inihandang games. Ang 5 magkakapatid na Ortega ay naglaro ng Texas Hold'em na tradisyon na nila taon-taon. Habang ang ilan naman sa mga grandchildren ay nasa labas sa kanilang bakuran at naglalaro ng video games malapit sa pool, maliban sa 17 years old na si Michael na solong nakatambay sa harap ng computer sa itaas na kwarto ng kanilang bahay. At habang lumalalim na ang gabi, bawat isa ay naghahanda na ng kani-kanilang mga gamit papaalis. Unti-unti na silang nagpapaalam sa isa't isa. Noon ay halos tahimik na rin sa tahanan ng mag-asawang Joe at Alice. Bandang 11:30 PM, nang bigla na lamang may kumatok sa kanilang pinto. Excited at dali-daling tumakbo si Katrina, ang 8 years old na pamangkin ni Sylvia, upang pagbuksan ng pinto ang bisita. Sabay sigaw ng Santa Claus, Santa Claus. Bumungad sa kanya ang isang malaking lalaki na nakasuot ng pula, may puting balbas at bit-bit sa kanyang braso ang isang napakalaking regalo. Sa likod nito ay may isang trolley na puno ng iba pang mga regalo. Noong nakaraang taon, isang kapitbahay mula sa kabilang street ang nagbihis Santa Claus at dumalaw sa bahay ng mga Ortega. Pero kailan lamang ay lumipat na pala ang mga ito ng tirahan. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang 2 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sa halip na regalo, isang 9mm handgun ang sumalubong sa walang muwang na si Katrina. Binaril ito ni Santa sa mukha. Agad na alerto ang mga nasa loob ng bahay mula sa narinig na putok at nagsimulang magpanik. Bit-bit sa magkabilang kamay ang 2 baril, walang habas na nagpatuloy sa pagpapaputok si Santa habang papasok sa loob ng bahay. Lahat ay nagkakagulo na. Nagtakbuhan ang mga bata at matatanda papalabas. Ang ilan ay inabutan pa rin ng mga ligaw na bala, habang karamihan sa mga matatanda ay malapit ang pinaputukan ng sospek habang pinoprotektahan ang kani-kanilang mga anak. Kahit duguan, pinilit ng magkapatid na James at Charles Ortega na makipagbuno kay Santa na nooy patuloy lamang sa pamamaril. Doon na napagtanto ni Charles ang pagkakakilanlan shooter sa likod ng kasuotan ni Santa. Isang tao lamang ang kilala nitong may taas na halos 6'4", tansyang bigat na 270 pounds na posibleng may galit sa kanyang pamilya. Doon na ito nagsisigaw ng pangalang Bruce. Bago pa man siya nito tuluyang pagbabarilin ng ilang beses. Ang ilan ay nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa mga bintana mula sa ikalawang palapag ng bahay. Habang ang ilang papatakbo sa hagdanan ay binaril sa kanilang likuran. Ang iba ay nagtago sa ilalim ng mga furnitures at dining table, bagamat hindi rin naging sapat upang sila'y maligtas. Halos lahat ng naroon sa loob ng bahay ay nakabulagta o kaya ay duguan at sugatan mula sa mga natamong tama ng baril. Ngunit hindi roon nagtatapos ang malagim na misyon ni Bruce. May mas matindi pa itong inihanda para sa babaeng nang iwan sa kanya at sa pamilya nitong sumuporta sa kanya. Maya-maya pa, biglang huminto si Bruce sa pamamaril. At mula sa trolley na dala nito, mas malaking package ang sunod na binuksan nito. Isang handmade flamethrower na siya mismo ang gumawa gamit ang kanyang malawak na kaalaman sa aerospace engineering. Isa itong rolling air compressor na niredesign upang mag-spray ng high-octane gasoline. Pero sa halip na compressed air, gas ang laman nito. Hanggang sa binombahan na ni Bruce ang buong bahay ng 18 gallons of raising fuel mula sa mga kagamitan, pader at sahig, pati na rin sa katawan ng mga biktima. At bago pa man ma-realize ng ilan pang mga naroroon ng nangyayari, nilamon na ng malaking apoy ang buong bahay. Sa halip na kumikislap na Christmas lights, noon ay isang tila dambuhalang apoy ang nagpailaw sa paligid ng magkakalapit bahay sa Covina. Nagawa namang makatakas sa sakuna ni Leticia, ang kapatid ni Sylvia, nang magtago ito sa ilalim ng lamesa, saka dali-daling tumakbo papalabas ng bahay nang sundan ang anak na si Katrina. Agaran itong nag-report sa 911 habang nangyayari ang massacre.
What's your address? Ma'am, I understand. I need to know your address. I heard the shots and they were like poppers and I wasn't sure what it was, so everyone started panicking and running, so we all dove under the dining room. Some of us dove, some of us left. I don't know. My daughter's been shot. She was shot in the face on the side and she's bleeding. I know, I let the officers know. The officers are making sure it's safe for the paramedics. I need a bandage, please. Please come immediately. Who's in your house? Immediately. I don't know who else is alive. I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's 30 people, 25 people. I know. Mabilis na nakarating ang emergency services sa lugar. Noon ay umabot na sa taas na 50 feet ang sunog. Nasa 80 bumbero ang nagtulong-tulong upang mapahupa ang apoy na tumagal ng halos 2 oras. Sa tindi ng pinsala, ang itaas na palapag ng bahay ay nagkulaps na sa pinakababang floor. At kinabukasan nga, umaga, sa mismong araw ng Pasko, nang tuluyan ng maapula ang apoy. Halos abo na ang buong bahay. At doon pa lamang nila malinaw na nakita ang total damage. Batid ng mga investigador na maraming biktima sa loob, base na rin sa nakuhang statement mula sa mga nakaligtas. Ngunit walang sino man na nakapaghanda sa kanilang mga natagpuan ng umagang iyon. Kahit ang mga batikang fire investigators ay labis na nanlumo sa sitwasyon ng mga biktima. Sa loob ng bahay, naroon ang sunog na labi ng 9 na biktima. Sa tindi ng pagkakasunog, halos hindi mapapagkamalang katawan ng tao ang mga ito. Kahit ang dental records ay hindi sapat upang kilalanin ang identity ng mga ito. Kinailangan pa ng DNA at medical x-rays upang opisyal na kumpirmahin kung sino ang bawat isa. Tumulong na rin noon ang Special Operations Response Team na kinabibilangan ng criminologist, pathologist at specialized photographers and investigators. Bagamat inabot pa ng matagal na panahon bago lumabas ang resulta, batid ng mga naiwang miyembro ng pamilya Ortega na kailanman ay hindi na nila muling masisilayan pa ang 9 sa kanilang mahal sa buhay. Sa isang iglap, isang buong henerasyon ang nabura sa mundo. Ang 9 na biktima ay kinalalang sina Sylvia, ang ex-wife at ang main target ni Bruce, Sylvia's sister Alicia at ang anak na si Michael, Sylvia's brother Charles at asawang si Sherry, Sylvia's brother James Jr. at asawang si Teresa, and Sylvia's parents Joseph and Alice. Samantala, nagtamo naman ng injuries ang 16-year-old girl na nabaril sa likod habang tumatakas, isang 20 years old na nabali ang bukong-bukong nang tumalon sa bintana sa 2nd floor, at ang 17 years old na pamangkin ni Sylvia. Himala namang nakaligtas ang paslit na nagbukas ng pinto para kay Bruce. Bagamat malubha ang naging lagay nito mula sa 2 tama ng baril sa muka na tumagos sa gilid ng panga nito. At ang isa pang nakakadurog ng puso, 13 bata ang naulilang lubos resulta ng massacre na ito at 2 iba pa ay namatayan ng isa sa kanilang mga magulang. Sa 5 magkakapatid, si Leticia lamang ang tanging nakasurvive. Mula sa resulta ng autopsy, lumalabas na ilan sa mga biktima ay namatay mula sa malapitang pamamaril, execution style, bago pa man magkaroon ng sunog. Namatay si Sylvia, pati na rin ang sister nitong si Alicia sa paraang ito. Habang ang kanyang 80 years old na amang si Joseph at ang iba pang biktima ay nakaligtas nga sa pamamaril, bagamat nasunog naman ang buhay sa apoy. At ang iba naman ay namatay sa kombinasyon ng pamamaril at pagkasunog. Hindi naman natagpuan ng mga ito ang attacker at pinaniniwala ang nakatakas. Tama, dahil hindi roon nagtatapos ang istorya ng buhay ni Bruce. Habang ang kanyang mga biktima ay unti-unting namamatay, nagawa naman ni Bruce na makatakas. Dahil hindi lamang ang metikulosong plano ng kanyang pag-atake ang pinaghandaan nito, kundi pati na rin ang kanyang escape plan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, sa kabila ng kanyang pagiging mautak at detalyadong pagpaplano, nakagawa si Bruce ng isang malaking pagkakamali, bagay na nakapaglagay sa kanyang buhay sa panganib. Ang balak ni Bruce, pagka-spray ng gas sa buong kabahayan, saka pa lamang niya ito papasiklabin habang siya ipapalabas upang itrap sa loob ang maraming biktima.
Ngunit hindi nito inakala na mayroon pa palang ibang source ng apoy na naroon sa bahay. Ang dalawang bukas na fireplace na ginagamit ng mga Ortega pampainit at para na rin sa cozy Christmas vibes habang nagpa-party. Kaya naman habang nag-i-spray ito ng gas, bigla na lamang sumiklab ang malakas na apoy nang hindi niya inaasahan. At bago pa man niya ito mapagtanto, ay nasa kalagitnaan pa siya ng bahay. Sa halip na saka pa lamang ito magliliyab kapag kanya nang sinindihan, hindi iyon ang nangyari dahil kusa na itong sumabog. At habang nagkukumahog sa pagpuslit, natupok na pala ng apoy ang kanyang Santa suit. Malaking parte ng kanyang plano ang pagsusuot ng damit ni Santa. Una, para maitago ang kanyang identity bilang suspect at pangalawa, para magkaroon ng easy access sa bahay ng kanyang ex-wife. Ngunit dahil gawa ito sa polyester material, natunaw ito at kumapit sa kanyang balat. Sa lala ng apoy ay halos nalusaw ito, kaya naman nagtamo si Bruce ng 2nd and 3rd degree burn sa kanyang braso at katawan. Pero sa kabila ng matinding sakit mula sa pagkasunog ng balat, hindi pa rin sumuko si Bruce. Tiniis nito ang nararamdaman dahil buo ang loob nito na sa kanya pa rin ang huling halakhak. Pinilit nitong sumakay sa kanyang nirentahang Blue Dodge Caliber para sa espesyal na okasyong yon at dahan-dahang pinunit ang parte ng damit na nakadikit sa kanyang balat at saka nagpalit ng kanyang normal na kasuotan. Batid nitong maya-maya pa ay darating ng emergency unit upang patayin ang apoy. Kaya naman kung sakali, kailangan niyang umastang normal at makihalubilo sa mga tao. Noon ay dali-dali nitong nilisan ng crime scene habang ang kanyang mga biktima ay maririnig na pumapanaghoy para sa kanilang buhay. Noon ay nagsimula na ang pagtugis kay Bruce. Labis na ang pag-aalala ng lahat noon sa pangamba na tuluyan ng nasiraan ng bait si Bruce at maaaring pumunta ito sa iba pang bahay upang mamaril o manunog muli. Tinungo na rin ng mga pulis ang lokasyon ng bahay nito sa pag-asang babalik ito roon. Ngunit sa hindi inaasahang twist, bagkus ay pangalawang tawag sa 911 ang natanggap ng mga pulis bandang 3:30 AM sa araw ng Pasko. Isang nagngangalang Brad ang nag-report na kagagaling lamang umano niya sa isang Christmas party nang datnan ang kanyang kapatid na nakaupo sa sofa at puno ng dugo. Nang tanungin kung ano ang pangalan ng kanyang kapatid, sinabi nitong Bruce Pardo. Pagkasambit sa pangalang Bruce, agad na alerto ang kapulisyahan at sinugod ang bahay ng caller. Sa tahanan ni Brad Pardo sa Silmar, 30 miles ang layo mula sa mga Ortega, nadatna nila roon si Bruce, hawak pa sa isang kamay ang isang handgun, habang ang isa pa ay nakababa sa malapit sa kanya sa may sahig. Samantala, nakatali sa binti nito, balot ng plastic wrap ang cash na nagkakahalaga ng $17,000. At sa kanyang tabi sa may sofa, nakalatag ang isang one-way plane ticket patungong Canada. Bagamat hindi naaabot pa si Bruce sa kanyang flight, mayroong hindi nabanggit si Brad sa kanyang tawag sa 911 na nagtungo si Bruce sa kanilang salas at doon ay nagbaril sa kanyang ulo gamit ang kanyang semi-auto handgun. Nagpatiwakal si Bruce. Natagpuan ito na nakadikit pa sa katawan ang ibang parte ng Santa suit na hindi nito naalis dahil sa tindi ng kapit sa balat, partikular na sa braso at sa binti nito. Malinaw na sinubukan nitong alisin ang mga nasunog na tela bagamat hindi na nito kinaya pa ang sakit. Nagpapaltos at lapnos na ang balat nito. Hindi nito inakala na ang Santa suit na kanyang in-order 3 months ago at ginamit sa pagpaslang ng isang buong pamilya ay ang parehong damit rin na tatapos sa kanyang buhay. Pero hindi nagtatapos sa pagkamatay ni Bruce ang paghanap ng katarungan ng mga biktima. Nagpatuloy ang pangangalap ng mga ebidensya para sa investigasyon. Sa labas ng tahanan ni Brad, naroon ang nirentahang sasakyan ni Bruce. Pagsilip ng mga pulis mula sa bintana, nakita nila sa loob ang daan-daang rounds ng ammunition na nagkalat sa backseat. Naroon rin ang natitira pang 3 sa baril nito kasama ng mga kable na tila komplikado ang pagkakaayos at posisyon. Mabilis naman na napagtanto ng mga ito na ang sasakyang ito ay isang patibong. At tama nga ang kanilang hinala. Idinisenyo ito ni Bruce upang magdulot ng matinding damage sa mga unang re-responding law enforcement. Hanggang kamatayan, patuloy ang paglikha ni Bruce ng pinsala.
Agarang ipinatawag ang LA Bomb Squad, bit-bit ang kanilang robot upang i-examine ang sasakyan. Ngunit habang nasa proseso ng pag-aanalisa, isa sa mga booby traps ang na-trigger, dahilan upang sumabog ang sasakyan. Lumilitaw na nag-iwan si Bruce ng pipe bomb sa loob at ang mga nagkalat na bala ang ginamit nitong pampasabog. Ang sasakyan, pati na ang lahat ng ebidensyang nasa loob ay pawang na abo. Sa kabutihang palad, walang sino mang nasaktan sa pagsabog. Samantala, sa kabilang bayan sa Pasadena, pangatlong tawag sa 911 ang natanggap ng mga pulis mula sa isang abogado. Inireport nito ang isang kahina-hinalang sasakyan na nakaparada sa dulo ng kanilang driveway. Lumalabas na ang caller na ito ay ang parehong lawyer na nagrepresenta kay Sylvia para sa divorce nila ni Bruce. Nang mapagtanto ng mga pulis ang koneksyon ng abogado sa nangyaring massacre sa kliyente nito, nagsama ang mga ito ng bomb squad dahil malaki ang tsansang mayroon na naman itong patibong gaya ng naunang sasakyan. Matapos ang masinsinang pagsusuri, na-clear ang sasakyan at noon rin ay agad ineksamin ng mga investigador ang loob nito. Doon na bumungad sa kanila ang mga mapa ng US at Mexico, ilang linggong supply ng tubig at pagkain, mga computer, laptop at cash, at isang container na naglalaman ng ekstrang supply ng gas. Lahat ng ebidensyang ito ay nagpapahiwatig sa plano ni Bruce na tumakas at maghanda para sa mahaba-habang biyahe papalabas ng bansa. Matapos madiskubre ang pangalawang sasakyang ito, lumilitaw na ang plane ticket papuntang Canada ay isa lamang trap. Ipinain ito ni Bruce sa mga otoridad upang lituhin ang mga ito, nang sa gayoy malaya nitong maisakatuparan ang kanyang totoong plano. Inilahad naman ng mga investigador ang kanilang teorya kung sakaling si Bruce ay hindi namatay. Ang orihinal nitong balak ay paslangin ng sino man hanggat kaya nito sa miyembro ng pamilya ni Sylvia. Pagkatapos ay pupunta ito sa bahay ng divorce lawyer upang isunod itong paslangin. At doon ay iiwanan nito ang kanyang nauna ng narentahang sasakyan. At bagkus ang gagamitin pagtakas ay ang nakaabang na roon na kanyang pangalawang nirentahang sasakyan. At habang busy ang mga pulis sa kanyang ipinain na bomba sa car number 1 na kinalaunan ay nakaambang sumabog, saka naman pupuslit si Bruce gamit ang kanyang getaway vehicle na puno ng supplies, papatakas naman sa salungat na direksyon patungong Mexico. At umaasang doon magsisimula ng bagong buhay. Naniniwala ang mga ito na kung nabuhay si Bruce, hindi lamang siyam, kundi posibleng umabot pa sa 30 ang naging biktima nito. Pero sa halip, napurnada ang plano nito at sa huli ay nabahagang buntot at mas piniling magpatiwakal na lamang upang ipagkait ang hustisya sa kanyang mga biktima at mga naiwang pamilya ng mga ito. Sa patuloy nilang investigasyon, isa pang nakakakilabot na bagay ang kanilang nadiskubre. Nakasama rin sa listahan ng mga nais patayin ni Bruce ang kanya mismong sariling ina. Batid nito na a-attend ng kanyang ina sa Christmas Eve party ng mga Ortega kung saan plano niya itong patayin. Naniniwala ito na kakampi ni Sylvie ang kanyang ina at suportado nito ang pakikipaghiwalay nito sa kanya. Maswerte naman itong nakaligtas nang sumama ang kanyang pakiramdam sa mismong gabi ng mangyari ang murder kaya hindi ito naka-attend. Labis naman ang gulat at pangamba ng buong komunidad sa nangyaring bangungot sa kanilang tahimik na lugar sa mismong araw pa ng Pasko. Maraming katanungan ang lumitaw ukol sa hindi maipaliwanag na krimen na kinasangkutan ng taong kilala nila bilang isang mapagmahal at devoted family man. Paano nito nasikmurang pagplanuhan sa loob ng ilang buwan ang pagpatay? Wala itong anumang criminal record at history na nagpapahiwatig na may kapasidad itong gumawa ng ganoong kabayolenteng bagay sa kapwa. Ayon sa isang kaibigan ni Bruce, nagulat sa nangyari. Wala itong nakitang kahit anong sign na nasa sukdulan na ito ng galit upang pumatay. Sa katunayan, may mga plano pa umano silang magkakaibigan na inaabangan sa Pasko at maging pagkatapos ng holiday. Ayon naman sa isang kapitbahay, 2 oras bago ang murder, natanaw pa niya si Bruce sa kanyang bakuran na mukha namang normal at binati pa nga siya nito ng Merry Christmas. Sa kabila ng magandang imahe, isang madilim na nakaraan naman ni Bruce ang nahalungkat ng mga investigador. Bagamat walang history ng pisikal na pananakit, kilala naman si Bruce ng mga personal nitong nakasalamuha bilang isang fraudster at narcissist. Hindi lamang si Sylvia ang una nitong kinontrol,
o ang kanyang employer ang una nitong niloko at hindi rin si Elena at Matthew ang una nitong inabandona. Taong 1989, panahong 26 years old pa lamang si Bruce, na-engage ito sa isang babae na nagngangalang Delaya. Noon ay halos kagagraduate pa lamang ni Bruce sa kolehiyo, kaya naman maliit pa lamang ang sweldo nito at nakikitira pa noon sa tahanan ng kanyang ina. Samantalang ang kanyang fiancé ay malayo na ang narating sa kanyang career at nakapag-ipon na rin ng malaking halaga ng pera. Kaya naman nagpasya silang ito muna ang gagastusin sa kanilang nakatakdang kasal. Ngunit nang dumating na ang pinakahihintay na araw ng kanilang big day, walang bakas ni Bruce. Pilit na naghintay ang bride sa kanyang groom, ngunit habang lumilipas ang oras ay nakukumpirma ang kinakatakutan nito. Nag-back out si Bruce sa kanilang kasal. Kinalaunan, napagtanto ni Delaya na niloko lamang siya nito sa oras pa lamang na mag-open sila ng isang joint account para sa kanilang wedding expenses. Ngunit sadya itong walang planong magpakasal, kundi ang tanging pakay nito ay kunin ang perang iaambag ni Delaya. Nang bumalik na sa kanila mula sa peking kasalan, doon na natuklasan ni Delaya na nalimas na ang laman ng kanilang bank account. At noon rin ay tuluyan na nga naglaho si Bruce. Yun pala ay ginamit na nito ang pera para sa isang mamahaling trip sa Palm Springs, Florida, habang si Delaya naman ay sabik at walang kamalay-malay na naghihintay sa harap ng altar. Ayon sa isang FBI profiler, dumaranas umano si Bruce ng extreme narcissism at obsessive-compulsive disorder. Para naman sa ilang aktivista, na-provoke lamang si Bruce kaya nito nagawa ang mga hindi inaasahang bagay dahil ito ay biktima ng injustice. Sumabog umano ito nang magsabay-sabay na ang problema sa buhay nito mula sa paghihiwalay ng mag-asawa, patong-patong na utang at pagkawala ng trabaho. Pero para sa marami, si Bruce ay sadyang isang halimaw na nagbalat kayo bilang si Santa upang nakawin ang saya ng Pasko, hindi lamang sa mga personal na biktima nito, kundi pati na rin sa mga taong makakaalam ng kwento nito. Gayunpaman, anuman ang nagtulak kay Bruce upang gawin ang karumaldumal na krimen, kahit kailan ay hindi nito maja-justify ang nangyaring pagpatay. Dahil sa ginawa niyang desisyon, maraming buhay at pamilya ang nawasak. 13 bata ang naulilang lubos at isang komunidad ang binawian ng magandang imahe ng Pasko. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.